Para sa marami, ang matagalang seguridad ng Ukraine ay nakasalalay sa pagsali nito sa NATO. Simple ang lohika, ang pagiging miyembro ng pinakamalakas na alyansang militar ay magdadala ng suporta ng 31 bansa sa Ukraine na pinakamabisang panangga laban sa agresyon ng Russia. Paano kung baliktad naman? Kung ang pagpasok ng Ukraine sa alyansa ay kasing laki rin ng benepisyo para sa NATO gaya ng sa Ukraine. Bago salakain ng Russia ang Ukraine noong 2022, maaring nakakatawa ang ideyang ito. Pero hindi na ito gaanong kalabong isipin na yon. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Noong 2025, inimbitahan ang mga operator ng drone ng Ukraine na lumahok sa Hedgehog. 2025 ng NATO. Dahil sa mga pagsasanay sa Estonia, napilitang i-reset ng mga opisyal ang training ng maraming beses matapos magdulot ng hindi katanggap-tanggap na casualty sa mga unit ng Britanya at Estonia. Ngayon, sa Aurora 2026 na pagsasanay ng NATO na ginanap sa Sweden, nagawa na naman nila ito at nailantad nila ang pinakamapanganib na kahinaan ng NATO sa proseso. Paano winasak ng mga drone crew ng Ukraine ang depensa at taktika ng NATO? At bakit ito mahalaga? Nagtatad ang Ukraine ng ugnayan sa NATO noong dekada 90 matapos maging malaya mula sa Soviet Union. Ngunit ang ugnayan ay lalo pang lumalim at lumawak matapos ang pananakop ng Russia at ang kasunod na aplikasyon ng Ukraine para sa pagiging miyembro ng NATO noong 2022. Particular. Mas madalas nang iniimbitahan ang Ukraine na lumahok sa iba't ibang military exercises ng NATO sa Europa. Halimbawa, ang Ukraine ay naging host at o lumahok sa taunang Sea Breeze exercises simula pa noong 1997 na karaniwang ginaganap sa Black Sea. Ngunit ginanap sa UK noong 2025. Lumahok din ang mga Ukrainian na taga-masid at eksperto sa malaking Steadfast Defender. 2024 exercise ang pinakamalaking drill ng NATO mula noong matapos ang Cold War na may higit sa 70,000 military personnel mula sa 31 NATO allies. Sa mga iyon at naunang ehersisyo, parang junior partner lang ang Ukraine. Nandoon para magsanay, mapabuti ang interoperability at matuto mula sa NATO. Nagsimulang magbago yon noong 2025 dahil sa mahirap na karanasan sa laban kontra Russia. Ginagawa na ng alyansa ang Ukraine bilang eksperto sa mga ehersisyo upang magturo at mag-ambag, hindi para matuto. Sa REPMUS 2025 sa Portugal, gumamit ang Ukrainian teams ng mga pandagat na drone na nagpalubog ng isang frigate ng NATO sa simulation na nagpapakita ng mga asimetrikong bantang pandagat. At sa Spring Storm 2026 na mga ehersisyo sa Estonia, lumahok ang mga kinatawan ng Ukraine kasama ng mga puwersa mula sa US, UK, France, Germany at iba pa. Ngunit sa Hedgehog 2025 na mga ehersisyo sa Estonia, tunay na nagpakitang gilas ang Ukraine. Mahigit 16,000 sundalo mula sa 12 NATO na bansa ang nagsama-sama sa ehersisyo. Nagsananay sila kasama ang Ukrainian drone operators. Pati na ang mga sundalong pansamantalang inalis mula sa harapan. Sabay-sabay nilang ginaya ang isang sagupang masikip gamit ang iba't ibang drone. Ang resulta ay hindi inaasahan at ikinagulat ng NATO. Sa isa sa mga senaryo ng pagsasanay, isang pangkat ng labanan na binubuo ng ilang libong sundalo, kabilang ang mga tropa mula sa British Brigade at Estonian Division na kalahok, ang nagtangkang magsagawa ng isang mekanisadong pag-atake. Isang unit ng drone mula Ukraine na may halos 10 sundalo ang humarap sa kanila. May kasamang mga drone at Delta. Makabagong sistema ng pamamahala sa labanan ng Ukraine, ang mga Ukrainians. Ang Delta ay nangongolekta ng impormasyon sa totoong oras, gumagamit ng artipisyal na intelihensya para suriin ang malaking dami ng impormasyon, tumutukoy ng mga target at ikinokordina ang mga pag-atake sa pagitan ng command at mga unit. Walang laban ang mga puwersa ng NATO. Sa kalahating araw, naiulat na sinira ng drone operators ng Ukraine ang 17 armored vehicles at naglunsad ng 30 pag-atake sa iba pang target. Sa isang simulated na labanan, naiulat na winasak ng mga drone ng Ukraine ang 2 batalyon ng motorized infantry ng NATO na nagtangkang umatake sa isang target sa pamamagitan ng pagdaan sa makapal na kagubatan na nagpatigil sa mga sasakyan sa kalsada.
Ayon kay Ivor Hanyot, tagapag-ugnay ng Unmanned Aerial System na Estonian Defense League at kalahok sa ehersisyo, epektibong nawalan ng kakayahang lumaban ang 2 batalyon sa loob ng saklaw ng ehersisyo. Samantala, sinabi niya na hindi man lang nakalapit ang mga unit ng NATO sa aming mga drone operator. Ayon sa isa pang hindi pinangalanang kalahok na nagsabi, ang grupo ng labanan ng NATO ay basta na lang gumalaw nang walang anumang pagkakubli. Nagtayo ng mga tolda at mga armored na sasakyan. Lahat ng ito ay nawasak. Ilang eksperto sa depensa ang matagal nang nagbabala na binago ng digmaan sa Ukraine ang paraan ng pakikidigma at maaring maiwanan ang NATO. Ang mga ehersisyong Hedgehog 2025 ay naging isang seryosong paalala para sa alyansa. Ngayon, inulit ng Ukraine ang estratehiyang yon at naging malalaking pulang bandila ang mga babala. Ang Aurora 2026 na pinangunahan ng Sweden ay isinagawa mula Abril 27 hanggang Mayo 13, 2026. Isinagawa ito sa malaking bahagi ng timog at gitnang Sweden at sa Baltic Sea, kung saan nagmobilisa ng tinatayang 18,000 sundalo mula sa lupa, dagat at himpapawid na galing sa 13 bansa. Ang mga kalahok ay ang host na Sweden, Estados Unidos, United Kingdom, Denmark, Norway, Finland, Alemanya, Pransya, Netherlands, Canada, Estonia, Latvia at Ukraine. Nandun din si Prinsesa Victoria ng Sweden na nakakumpletong kasuotang militar. Sinanay ang Sweden sa pagtatanggol laban sa pag-atake ng hukbong dagat, pinagsamang operasyon sa lupa at himpapawid, at mabilis na paglipat ng tropa at kagamitan sa mga nanganganib na reyon. Ang pangunahing kaganapan ay ang sagupaan ng mga puwersa para ipagtanggol ang Gotland sa Western Baltic ng Sweden laban sa kunwaring hybrid war ng Russia. Sabi ni Rear Admiral Jonas Wikström, direktor ng pagsasanay ng Sweden sa silangang hangganan ng NATO gaya ng Finland at Baltic States, may malaking pagtitipon at konsentrasyon ng mga unit ng kalaban roon. Mayroon din tayong hybrid na aktibidad sa Sweden at iba pang kaalyadong bansa. Ito ay mas mataas na antas ng hybrid na aktibidad gaya ng sabotahe, cyber attacks at mga operasyon ng impluensya. Iyon ay nangangahulugan ng 2 koponan ng Ukrainian drone na kumikilos bilang mga kalaban bilang bahagi ng kunwaring puwersang Ruso na umaatake sa Gotland. Ang una ay mula sa unang National Guard Brigade Buryatia at ang pangalawa ay mula sa ika-20 National Guard Brigade Lviv. May humigit kumulang 17,300 tropang alyado na nagtangkang dumepensa laban sa kanila. Kasama rito ang mga unit mula sa South Skåne Regiment ng Sweden, ang Luftfarmen Regimentet, LV, LV-6 Air Defense Regiment, at ang ika-32 Home Guard Regiment. Kasama ng mga unit ng US Marine Corps, 3rd Air Naval Gunfire Liaison Company, Combat Logistics Battalions 24 at 27 Danish Home Guard Troops at British Infantry. Mahigit 17,000 sa pinakamagagaling ng NATO laban sa iilang Ukrainian na drone operator. Sa papel, talagang hindi patas ang laban. Pero sa aktual na sitwasyon, naranasan din ng NATO ang parehong pinsala gaya ng sa Hedgehog 2025. Sa huling 3 araw ng mga ehersisyo, mula Mayo 11 hanggang 13, inatasan ang mga unit ng NATO na ipagtanggol ang mga mahahalagang pasilidad laban sa isang pag-atake ng Russia na pinagsasama ang tradisyonal na opensiba ng militar at mga di pangkaraniwang taktika ng digmaan. Malalaman natin mamaya na ang pagkakaiba ng tradisyonal at di pangkaraniwang paraan ay mahalagang bahagi ng problema ng NATO. Ang mga Ukrainyano sa ehersisyo ay umarte bilang umaataking Ruso gamit ang drone. Gumagamit ang mga unit ng Ukrainyano ng lokal na FPV drone na may mga directional antenna at mga bateryang mas tumatagal. Walang espesyal na kagamitan ang mga operator ayon sa pamantayan ng digmaan sa Ukraine. Ginagamit nila ang komersyal na tablet, analog Game Boy style control, at karaniwang goggles para kontrolin ang mga drone, gaya ng sa militar ng Ukraine. Para mapigilan ang tila simpleng puwersang umaatake na ito, kabilang sa depensa ng NATO ang mga makabagong Swedish Gripen fighter jets, Archer long-range howitzers, advanced CV-70 infantry fighting vehicles, at Leopard 2A8 main battle tanks at iba pa. Hindi inaasahan, nadurog ang hanay ng mamahaling makabagong kagamitan. Sinabi ni Tarek,
isang Ukrainian na piloto, sa Associated Press na dahil sa matagumpay na pag-atake ng kanilang unit, napilitan ang mga organizer na itigil ang pagsasanay at 3 beses buhayin muli ang tropa at kagamitang kunwaring nawasak ng attack drone. Ayon sa unang corps ng Ukraine, dahil sa husay ng mga Ukrainian FPV pilot, pinaikli ang kanilang partisipasyon sa ilang yugto ng pagsasanay para makumpleto ng ibang unit ang pagsasanay nang hindi tuluyang nawawala ang kanilang kagamitan dahil sa mga drone ng Ukraine. Sa isang mekanisadong pag-atake, isang Ukrainian crew na kasama ang mga Swedish piloto ang sumira sa 28 sa humigit kumulang 32 pangunahing kagamitan. Nilusob ng mga Ukrainian FPV ang depensa ng military airfield. Sa loob ng 20 minuto, tinamaan lahat ng target at walang nalagas na drone. Nakakahiya ito. Mas lumalala pa para sa NATO. Halbindi pa ang pinaka-elite ng Ukraine, ang mga drone unit nila. Iyon na lang sana ang nakabawas sa kahihiyan ng Hedgehog. 2025. Kasama rito ang kinatatakutang unit ng Ukraine na Nemesis o Sandatahang Lakas ng Ukraine. 412 Unmanned Systems Forces Brigade, isa sa mga nangungunang drone unit ng USF. Mula simula ng 2026 pa lang, iniulat na nakasira na ang Elite Brigade ng 20 tangke ng Russia, katumbas ng 2 buong kompanya ng tangke. Sa kabuuan, mula 2022, kinikilala silang nakasira o nakapinsala ng halos 200 tangke, 300 armored fighting vehicles at mahigit 1,000 sasakyan. Napatumba rin ng unit ang dumaraming bilang ng mga sopistikadong Russian air defense systems, kabilang ang Tor M2, Buk M3 at OSA launchers. Pati na rin ang Borisoglovsk 2 na mga electronic warfare station. Isang beses, nawasak nila ang 3 air defense systems na nagkakahalaga ng $80 sa $90 milyong sa loob ng isang buwan. Innovators din sila. Noong Abril 2026, unang nagtagumpay sa mundo ang Nemesis. Nang wasakin nito ang Russian Geran attack drone, gamit ang interceptor drone mula sa Unmanned Surface Vessel o USV. Kaya hindi na nakakagulat na ang isang team na may karanasan at kakayahan tulad ng Nemesis ay umatake sa depensa ng NATO gamit ang parehong husay at tapang na ipinapakita nila laban sa mga Ruso. Pero hindi ganoon ang nangyari sa Gotland. Sa Aurora, 2026 exercises, ang mga Ukrainian na kalahok ay halos karaniwang mga unit na ginagamit ng Ukraine sa malawak na linya ng labanan. May karanasan, maasahan, at mahusay ang Buryatya at Lyubov teams. Pero hindi sila kabilang sa Elite Special Forces Commando ng Ukraine o USF tulad ng Nemesis. Sumali sa pagsasanay ang drone battalion ng 1st Brigade, ang Condor. Karaniwan sa mga unit ng drone ng AFU, halos eksklusibong gumagamit ang Condor ng mga drone na gawa sa Ukraine para sa pagmamanman, kamikaze at pambubumba. At hindi kayang sabayan ng NATO ang mga ito. Ngayon, i-click mo ang like button kung nag-e-enjoy ka sa video at pindutin mo ang subscribe button kung gusto mo pa ng mga ganitong video. Sa The Military Show, nagbabahagi kami ng bagong balita at pagsusuri sa mahahalagang kwento araw-araw. Mag-subscribe na para updated ka. Kaya bakit nga ba hirap ang mga puwersa ng NATO laban sa compact drone units ng Ukraine? Sabi ni Anatoly Murkotun, malaking dahilan dito ang paggamit ng luma o lipas na taktika. Si Murkotun, dating detective police, ay commander ng Nemesis at kilala sa komunidad ng drone sa Ukraine. Isa siya sa mga unang taga-suporta at developer ng USF na sikat na teknolohiya ng bomber drone at nangguna sa paggamit ng maliliit na drone para sa video, imahe at data fusion para sa intelihensya at mas epektibong strike. Kaya may karapatan siyang magkomento. Sa panayam matapos ang ehersisyo, sinabi niya na ang taktika ng NATO na magsama-sama ng sasakyang pandigma at tropa ay parang pagpapakamatay. At binanggit na tinalikuran na ito ng Russia at Ukraine ilang taon na ang nakalipas. Bihira na ngayong makakita ng mga armored na sasakyan sa Ukraine na sama-samang gumagalaw o higit sa 2 o 3 ang nakapwesto. Ang mga drone ay responsable na sa 70 hanggang 80% ng mga casualty
sa labanan sa magkabilang panig. Ang mga Russian FPV at iba pang kamikaze drones na nagkakahalaga ng humigit kumulang $400 bawat isa ay nakakasira ng ilang EMISA Abrams tanks na nagkakahalaga ng 8 hanggang $10 milyong bawat isa. Siyempre, mas mataas pa riyan ang mga pagkalugi ng Russia. Maaring hindi kasing mahal ang kanilang mga tangke at armored na sasakyan. Pero, sunod-sunod itong nasisira ng mga Ukrainian drone sa halos hindi kapani-paniwalang bilis. At syempre, mas matagal gumawa ng isang mamahaling armor kaysa sa paggawa ng libu-libong murang nakamamatay na FPV drones. Ang problema, hindi lang Russia at Ukraine ang gumamit ng teknolohiyang ito. Sa kasalukuyang sitwasyon, mabilis nawawala sa Israel ang mga Merkava tank, Nemer armored vehicles, bulldozer at iba pang mabibigat na kagamitan sa Lebanon. Nagpapahirap ang Hezbollah militia sa mas malakas na kalaban gamit ang FPV at fiber optic guided drones. Dahil dito, nahirapan ang pananakop ng Israel at dumarami ang nasasawi at nasisirang kagamitan, gaya ng sa Russia sa Ukraine. Ayon sa Times of Israel, dapat inasahan ito ng Israel pero nabigla sila. Ganon din ang nangyari sa NATO. Samantala, tinatanggap at inaangkop ng mga pangunahing kalaban ng NATO ang bagong teknolohiya sa kanilang mga doktrinang militar. At sa kabila ng malaking pagsisikap ng alyansa na ayusin ang sitwasyong ito, mukhang lalo pang lumalaki ang agwat. Kung walang tapang-tapangan, napantayan na ng Iran ang Israel sa estratehikong pagkakatigilan sa Persian Gulf gamit ang long-range kamikaze drone, makabagong ballistic missile at di pantay na taktika. Mas nakakabahala ang bagong pag-unlad ng militar ng China, lalo na ang paggamit ng AI-powered na mga drone. Noong Marso 2026, inilunsad ng China ang Atlas Drone Swarm Operation System. Sa mga kuha ng video na parang galing mismo sa isang sci-fi na pelikula, isang operator lang ang nagkontrol ng isang grupo ng 76 na halos autonomong mga drone ng sabay-sabay. Noong Enero, ipinakita nila ang operator na kumukontrol ng 200 drone na dikit-dikit. Pero noong Marso, mas mataas na level ang ipinakita. Sa demonstrasyon, nagpalipad ang grupo ng drone tuwing 3 segundo at naabot ang ganap na paglipad sa loob ng 5 minuto. Pangkalunsad, gumagamit ang mga drone ng swarm intelligence para otomatikong magkoordina ng reconnaissance, jamming, panlilinlang at kinetic strikes. Nakakapag-usap sila para maiwasan ang banggaan, makabago ng pormasyon agad at matukoy at malak ang target ng hindi tuloy-tuloy na input ng tao. Katulad ng AI-enabled at autonomous na Hornet drones, malapit din ang Ukraine sa larangan ng mga individual at mas maliliit na swarm na autonomous drones. Marami ring Western na designer at developer ang ganito. Sa ilang bagay, mas nauuna pa ang Mass Drone Swarm Program ng US na Replicator kaysa sa China. Inilunsad ito para tapatan ang lumalaking kakayahan ng China at matagumpay na naabot ng Replicator Initiative ang layuning mag-deploy ng libu-libong autonomous system sa himpapawid, dagat at lupa noong Agosto 2025. Sa unang bahagi ng 2026, naging Replicator 2 ang programa. Tumutok sa paglaban sa drone swarm at pinalawak pa ang produksyon, mula demonstrasyon tungo sa aktibong deployment. Technical, habang maaga pa lang sa demonstrasyon ang Sina, daan-daang autonomous drone swarm na ang inilalagay ng US. Pero may malaking pagkakaiba. Ipinapakita ng Atlas system na nakatuon ng China sa sentralisadong magkakatulad na mga swarm. Ang Replicator ay may ibang layunin. Heterogeneous na integrasyon. Sa madaling salita, pag-uugnayin ang iba't ibang uri ng drone mula sa iba't ibang vendor tulad ng Anduril, Shield AI at Skydio sa iisang sentralisadong kontroladong network na puwersa. Di tulad ng iisang sentralisadong swarm ng Atlas, pinagsasama ng Replicator ang iba't ibang plataporma gaya ng XQ-50, 8A Valkyrie at iba pang maliliit na UAV. Kinokoordina ng advanced na AI software tulad ng Lattice ng Anduril at HiveMind ng Shield AI ang iba't ibang drone. Dinisenyo ang mga sistemang ito para gumana kahit walang GPS at sa communication jam at automatikong nagtutulungan para tukuyin at labanan ang target.
Tulad ng may isip mo, mas technical na komplikado ang proseso para magawa ito ng tama kumpara sa isang unified na drone swarm at malamang na mas maraming beses na mas mahal. Marahil ang pinakakapansin-pansin, wala pang kahit anong malapit sa kasing impressive ng Atlas demo ang naipapakita ng programa sa publiko. Pero iyan ay sa US, na ang pangunahing kalaban ay China, hindi NATO. Sa NATO, hindi pa China ang karibal nila. Russia pa rin. Habang unti-unting umuunlad ang sariling autonomous drone swarms ng Russia, mukhang mas nauuna pa rin ang Ukraine. Ang autonomous drone swarms ay bagong teknolohiya at hindi pa ganap na buo sa maraming aspeto. Tulad ng ipinapakita ng Ukraine sa mga ehersisyo, hindi pa ganap handa ang NATO sa banta ng Russia, lalo na sa malayong hilaga. Pagkakamali para sa NATO na maging kampante dahil sa tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng drone at asymmetric na taktika, kahit gaano pa ito kahanga-hanga at nakakasira. Katulad ng Ukraine, napilit ang magbago ang Russia para makasabay sa bagong paraan ng pakikidigma sa aktual na labanan sa mismong larangan ng digmaan. Hindi pa nagawa ng NATO iyon. Malaki na ang nailipat ng Russia sa ekonomiyang pangdigmaan. At ngayon ay may pinakamalaking drone ecosystem sa mundo, maliban sa China. Pinatitibay nito ang mga natutunang aral sa labanan sa Ukraine. Kung nais makipagsabayan, wala itong ibang opsyon. Gaya ng Kiev, nagtayo ang Moscow ng espesyal na sangay para sa unmanned system, pinalawak ang drone operator training at bumuo ng bagong drone units sa pinagsamang puwersa. Ang taon ng produksyon ng drone ay higit 1.5 milyon sa iba't ibang uri at laki at inaasahan ng mga kanluraning intelihensya na tataas pa ito dahil sa suporta ng industriyang Chino at pang-iwas sa parusa. Sa Arctic, gagamitin ng Russia ang mga drone bilang force multipliers para sa tuloy-tuloy na ISR sa baybayin ng Arctic at Northern Sea route. Ginagamit sa Bastion Coastal Defense, sumusuporta sa anti-submarine at surface operations, at nagsasagawa ng long-range strikes gamit ang attack drones at advanced missiles. Isasabay ang mga aktibidad na ito sa agresibong cyber at electronic warfare para pahinain ang sensing, targeting, at command and control ng Allied. Upang labanan ang lahat ng yan ng epektibo, hindi maaring umasa lang ang NATO sa tradisyonal nitong dominasyon sa air power at mga barkong pandigma. Kailangang tapatan ito ng apoy sa apoy, drone sa drone. Tulad ng ipinakita ng Ukraine, hindi pa ito handa sa hamon. Hindi ibig sabihin na hindi sineseryoso o pinapansin ng alyansa ang banta. Tingnan na lang natin ang nalalapit na Silent Swarm, 2026 na mga ehersisyo na nakatagdang ganapin sa Hulyo, 2026 sa Estonia. Bagamat orihinal na pinangunahan ng US Navy ang kaganapan, naging mas internasyonal ang katangian nito sa 4 na naunang edisyon nito noong 2022, 4 at 5. Ipinapakita ng 2026 edisyon ang doktrinang umuunlad ng alyansa laban sa autonomous na drone swarm at pagsasanib ng operasyon ng tao at walang tao sa lupa at himpapawid. Sa pagtutok sa electronic warfare, AI-driven autonomy at layered short-range air defense, malinaw na ipinapakita ng Silent Swarm 2026 ang mabilis na tugon ng NATO sa mga aral mula Ukraine. Sa mas practical na antas sa Aurora 2026, nagbahagi ang mga tagapagsanay mula Ukraine ng karanasan sa paggamit ng UAVs, pag-coordinate ng unit at pagtatrabaho sa aktibong electronic warfare. Sa mga briefing para sa mga sundalo mula Sweden, Pransya, UK at Netherlands, sabi ni Andreas Gustafsson, Swedish na commander, milya-milya ang lamang ng Ukrainian crew sa drone warfare. Pinahahalagahan namin ang pagpunta nila rito para ibahagi ang karanasan nila at marami pa kaming matututuhan. Pero marami pang kailangang baguhin ang NATO kung gusto nitong maging bihasa sa susunod na henerasyon ng digmaan sa lalong madaling panahon. Ayon kay Garab, isang Ukrainian drone operator sa Aurora 2026, may potensyal ang NATO pero kailangan pang pagandahin ang mga drone, taktika at pag-unawa ng mga commander sa drone warfare. Magsisimula ito sa doktrina ng alyansa. Noong Aurora 2026,
Itinuring ng alyansa na hindi karaniwan ang paggamit ng mga drone. Ipinapakita nito na kahit may mga pagbabago, turing pa rin ng NATO sa mga drone ay pandagdag lang sa pagpigil at depensa, hindi pangunahing bahagi. Ayon kay Garab, kulang ang mga kumander sa tamang kaalaman para isama ang unmanned system sa multi-domain operations laban sa kalabang gumagamit ng drone tulad ng Rusya. Ang mga bagong inisyatibo para sa konsepto, standardisadong pagsasanay at operasyonal na eksperimento ay tamang hakbang. Ngunit mukhang kulang pa ito. Dapat agad itatag at pagandahin ang training pipeline at innovation pathway gaya ng mabilis na ginawa ng Ukraine sa gitna ng labanan. Adapt o mamatay, ika nga. Ngunit ang pagsasama-sama ng mga solusyon at ng mga tao para magdisenyo at magpatakbo nito ay malamang na mas mahirap gawin sa isang alyansa ng 32 bansa kaysa sa isang bansa lang tulad ng Russia o Ukraine. Hindi pa kasama rito ang maayos na integrasyon ng lahat. Kailangan pang hanapan at ayusin ang pondo para dito. Sa kasalukuyan, kahit dumadami na ang pribadong kapital sa military startup at advanced tech, magulo pa rin ang paglalaan ng pampubliko at pribadong pondo para sa bagong henerasyon ng depensa. Malamang na kailangang magtayo ng mga estruktura para pagsamahin at gawing episyente ang produksyon, gaya ng Brave One Marketplace ng Ukraine, sa loob ng alyansa para sa interoperability at maayos na paglalaan ng yaman. Pinapayagan ng Brave One ang bawat unit ng Ukraine na direktang bumili ng mga sandatang aprobado ng gobyerno na nagpapadali at nagbibigay ng flexibility habang nililimitahan ang procurement para mapalakas ang interoperability. Kailangan ng tamang balanse ng NATO. Kung walang systematicong demand para sa mga pangunahing plataporma gaya ng tactical ISR drones, loitering munitions, at unmanned logistics vehicles, may panganib na magpatuloy ang mga kaalyado sa pagbabayad ng mahal para sa espesyal na sistema habang bumabaha ang Russia ng subok at mass-produced na plataporma sa mga reyon. Kaya kailangan ang mabilis na pagbabago at ginagawa na ito ngayon. Ngunit, sapat ba ito o huli na ang lahat? Sa huli, maaaring lumabas na mas kailangan ng NATO ang Ukraine kaysa kailangan ng Ukraine ang NATO. Walang tatalo sa karanasan at walang katapusang karanasan ang Ukraine. Batay sa resulta ng Hedgehog, 2025 at Aurora, 2026 para sa NATO. Baka mas mabuting sumama na lang kaysa labanan sila. Ngayon, hayaan mo silang sumali sa inyo. Patuloy naming ibabalita ang bagong impormasyon, kaya mag-subscribe para una kayong makaalam. Panurin ang video tungkol sa matalinong paraan ng isang inhinyerong Ukrainyano sa pagnanakaw ng mga drone ng Russia. Salamat sa panonood.